Isang OFW nagpasyang umalis na ng simbahan ng JIL. Isang viral post ngayon ang gumagawa ng ingay sa social media matapos ihayag ng isang overseas Filipino worker na si Kate Lea ang kanyang opisyal na pag-alis sa Jesus is Lord o JIL Christian Church dahil sa matinding pagkadismaya sa desisyon sa politika ng kanilang leader na si Senator Joel Villanueva. Napakasakit at napakahirap po talaga kapag ang isang institusyon o taong matagal mong pinahahalagahan at sinamahan mula pa noon ay biglang gagawa ng hakbang na hindi tugma sa iyong pananaw. Ang pakiramdam ng pagkadismaya po ay totoong totoo at normal lang naman na makaramdam tayo ng lungkot kapag ang mga inaasahan po nating magiging ehemplo ay nagpapakita ng mga desisyong taliwas sa ating pananaw. Marami po sa atin ang nakakaranas ng ganito, hindi lang sa aspeto ng politika o relihiyon, ganun na rin po sa ating mga pamilya, trabaho at pang-araw-araw na pakikipagkapwa. Madalas po kapag ang tiwala natin ay nakasandal sa kapwa natin tao, mabilis tayong masasaktan dahil ang bawat individual ay may kani-kanilang kahinaan, pagkukulang at nagbabagong desisyon sa kanilang mga buhay. Dito pumapasok po ang isang napakahalagang paalala na makatutulong sa atin upang gabayan ang ating puso at isipan sa tuwing nararanasan natin ang ganitong mga mabibigat na sitwasyon. Kung babalikan po natin ang mga kwento sa kasaysayan ng pananampalataya, makikita natin na ang tunay na kahulugan at pundasyon ng pagsamba ay hindi ibinatay sa perpektong liderato ng isang tao. Ang bawat pinuno sa mundong ito, gaano man sila kabuti o kataniyag, ay may kapasidad pa rin na magkamali at makasakit ng damdamin ng iba. Kapag ang ating pananampalataya ay nakatali sa galaw o desisyon ng isang tao, ang ating spiritual life ay magiging katulad ng isang barkong sumasabay lang sa hampas ng alon. Madaling mauga at madaling lumubog. Ang totoong layunin kung bakit po tayo nagtitipon at sumasamba ay para sa Panginoon at hindi para sa sino mang leader or organisasyon. Ang tunay po na kahulugan ng pagiging bahagi ng pananampalataya ay ang pagkakaroon ng malalim at matatag na relasyon kay Jesus. Siya po ang sentro ng lahat, ang pundasyon na hindi kailanman mayayanig at hindi magbabago kahit magbago pa ang takbo ng politika o ang desisyon ng mga tao sa ating paligid. Ang pag-unawa sa katotohanan ito po ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan dahil natututunan nating ihiwalay ang pagkukulang ng tao mula sa perpektong pagmamahal at katapatan ng Diyos. Kapag ang focus ng ating puso ay nakatitig ng diretso sa Diyos, ang ating pananalig ay mananatiling buo at matatag kahit anong issue pa po o bagyo pa ang maganap sa ating paligid. Pinaalalahanan tayo, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ito po ang katotohanang dapat nating pagbulayan at yakapin araw-araw, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at pagkadismaya. Ang ating pananampalataya ay isang personal na paglalakbay sa pagitan natin at ng Panginoon. At ito po ay mas mataas at mas malalim pa kaysa sa anumang galaw ng mga leader sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating paningin kay Jesus, nagkakaroon po tayo ng lakas na magpatuloy sa paggawa ng mabuti at sa pagsamba ng may malinis na puso. Ang tao po ay pwedeng magbago, pwedeng magkulang at pwedeng mabigo sa ating mga inaasahan. Pero ang pagmamahal, katapatan at gabay ng Diyos ay mananatiling tapat at totoo magpakailanman. Mga kapatid, ang katapatan ng iyong pananalig ay hindi sinusukat sa perpektong liderato ng tao. Ito ay nakasalalay sa iyong matatag na kapit sa walang nagbabagong pagmamahal ng Diyos. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.